Maligayang pagdating sa inyong tahanan, mga residente. Ang inyong alkalde, Alistair, ay nagbabalik muli upang magulat mula sa Hollywood Hills ng Los Angeles. Mapapanood na ang primitive war sa United States at Australia, pero natupad ba ang mga inaasahan? Pwede ba itong maging alternatibo sa Jurassic World na hinahanap ng iba? Naimbitahan ako sa red carpet premiere para panoorin ito. May ilang salubin. Kaya pag-usapan natin kung dapat ba talagang panoorin ang pelikulang ito o kalimutan na lang. Napag-usapan natin ito noong digmaan sa Vietnam noong 1968. Isang recon unit na kilala bilang Vulture Squad ang ipinadala sa isang liblib na lambak sa gubat para iligtas ang nawawalang Green Beret na platoon. Di nagtagal, natuklasan nila na may mga nabuhay na muling mga dinosaur sa gubat. Bunga ito ng isang eksperimento ng Soviet na nagkamali. Ang pelikula ay isinulat at idinirect ni Lucas Park at inangkop mula sa nobela ni Ethan Peters. Tampok dito sina Ryan Quanton bilang Sergeant First Class Ryan Baker, Tricia Helfer bilang Sophia Wagner, Nick Wessler bilang Eli Taylor, Jeremy Piven bilang Colonel Amadeus Jericho, at Anthony Ingruber bilang Gerald Keyes, kasama ang iba pang mga gumanap bilang mga miyembro ng maalamat na Vulture Squad. Isang elite na grupo na itinalaga para salakayin at palayain ang mga bilanggo ng digmaan mula sa mga kampo ng Vietcong. Ano pa nga ba? Matagal na akong tagahanga ng mga pelikulang tungkol sa digmaan sa Vietnam. Apocalypse Now ang tapat kong pipiliin bilang pinakamahusay na pelikulang nagawa kailanman at gumawa pa nga ako ng sarili kong pelikula tungkol sa Vietnam noong kolehiyo. Sa kabilang banda, nahumaling ako sa mga dinosaur buong buhay ko at matagal ko nang hinihiling na magkaroon ng matinong horror na may dinosaur. Kaya oo, parang ginawa talaga ang pelikulang ito para sa akin. Kaya baka medyo may pagkiling ako dahil para talaga sa akin ang pelikulang ito. Nagsisimula ang pelikula sa matinding eksena. Dinadala ka sa gitna ng gubat sa kalaliman ng gabi habang hinahabol ang mga Green Berets. Kumikidlat at lumiliwanag ang mga anino ng mga Utah Raptor. Palihim silang sinusundan. Ang mga mata nila ay kumikislap sa dilim. Binabantayan ang bawat galaw ng mga sundalo. Simula noon, alam kong tatama sa akin ang pelikulang ito. At ang ganitong mga eksena ang naging tampok para sa akin. Sa puntong iyan, diretsahan ko ng pag-uusapan ang tungkol sa mga dinosaur. Dahil, aminin na natin, iyan naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nanonood ng pelikulang ito. Ganun ba kaganda at kabangis ang mga eksena gaya ng sabi sa libro? Tuwang-tuwa ako tuwing lumalabas ang mga dinosaur sa pelikula dahil namumukod tangi ito. Maganda talaga ang disenyo nila. Lalo na ang Deinonychus na may balahibong kulay ibon. Alam ko na maraming nag-aalala, pati ako, na baka magmukhang kopya lang ng Jurassic World ang mga dinosaur, lalo na ang T-Rex, pero matapos ko itong mapanood, kitang-kita ang marami nilang pagkakaiba. Mas malaki at mas matipuno ang T-Rex kumpara sa sinaunang Planet Rex. Kapag lumalabas ang T-Rex sa screen, palaging siya ang agaw eksena para sa akin. Astig talaga siya. Ang daming dugo at karahasan sa pelikula at minsan talagang nakakagulat. Halimbawa, yung babaeng katabi ko ay sobrang nag-react sa pelikula. Tinatakpan niya ang mga mata kapag may dinosaur na sumasaksak ng kuko sa tao. Nakakakilabot ang ginagawa ng Quetzalcoatlas gamit ang dila nito. Todo ito sa tamang paraan pero hindi naaapektuhan ang kwento. Ang gusto ko rin ay kahit na madalas na parang mga uhaw sa dugo na halimaw ang mga dinosaur, may sapat pa ring realismong ipinapakita. Nakikita natin silang natutulog, abala sa sarili, magkakasamang gumagalaw o nanginginain. Ginagawa lang ang natural sa mga dinosaur. May pamilya ang T-Rex na inaalagaan niya, kaya hindi lang siya mukhang halimaw. Inaalagaan niya ang mga anak, at ang mga magulang ay may maliliit na interaksyon na nagpapakita ng damdamin bilang totoong hayop. Naramdaman ko ang Lost World vibes dito at na-appreciate ko dahil mas buhay sila tingnan. Siya ang nagdala sa akin sa visual effects. Alam ko na maraming nag-alala sa visual effects dahil sa trailer, pero masaya akong sabihin na maganda naman talaga ang visual effects sa kabuuan. Tandaan ninyo, ito ay isang independent na pelikula na may maliit na budget kumpara sa mga pelikula tulad ng Jurassic World, kaya dapat talagang isaalang-alang iyon kapag hinuhusgahan ang ganitong klase ng pelikula. Dahil dito, kahanga-hanga talaga ang itsura ng pelikula. Magaganda ang itsura ng lahat ng dinosaur, balahibo man o wala, at marami sila sa pelikula. Hindi ko sisirain ang sorpresa, pero may mga eksenang sabay-sabay ang maraming dinosaur sa screen na ikinabilib ko.
May mga pagkakataon sa pelikula na pwede pang pagandahin. May ilang eksena na parang kailangan pa ng konting ayos o dagdag na oras sa paggawa dahil kapansin-pansin sila sa isang pelikulang maganda naman ang itsura sa kabuuan. Hindi lang ako humanga sa visual effects kasi may malalaking set din, lalo na yung outpost ng militar ng United States na talagang napakalaki at ginawa talaga para sa pelikula. Maraming eksena sa pelikula ang kinunan sa gubat, pero maganda pa rin ang estilo dahil kita pa rin ang mga palakol at dinosaur kahit madilim at hindi natatabunan ng dilim. Si Wade Muller ang direktor ng photography ng pelikula at mahusay ang trabaho niya. Ginamit niya ang shaky cam para ipakita ang kaguluhan ng mga eksena at pinalaki ang dating ng mga dinosaur kumpara sa mga sundalo. Nagdadala siya ng kakaibang campy na estilo sa pelikula gamit ang crash zoom sa mga mukha ng karakter na minsan ay may Sam Raimi vibe at tumutulong magbigay diin sa reaksyon ng bawat isa. Minsan, sumasalungat ito sa tono ng pelikula, mula madilim na horror hanggang campy, at nakakatawa sa ilang segundo lang. Ngayon, pag-usapan natin ang mga karakter dahil marami sila. Ginamit nila ang trope ng magkaka-close na grupo na isa-isang nawawala, gaya sa Aliens o Kong Skull Island. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kakaibang ugali na nagpapatingkad sa kanila at may isa talaga na naging paborito ko sa lahat. Si Ryan Kwanson ang tumatak bilang sergeant ng grupo. Mahalaga sa kanya ang mga kasama at inuuna lagi ang kapakanan nila, kahit magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa mga nakakataas. Si Tricia Helfer ay nagbigay buhay sa madilim na nakaraan ni Wagner. Ramdam mo agad ang kanyang pinagdaanan at bawat kilos niya bilang karakter ay nagpapalalim pa rito kahit di niya tuwirang binabanggit. Nakakatawa si Jeremy Piven bilang Jericho. Salbahe ang karakter niya at halatang enjoy niya itong gampanan. Pero ang talagang namukod-tangi para sa akin ay si Aaron Glenane bilang Logan Stovall. Ang galing niya bilang sniper ng grupo. Ramdam mo ang bigat ng papel niya, lungkot at konsensya sa pagkitil ng maraming buhay gamit ang sniper scope. Kinakain siya nito sa loob at mahusay itong nailalabas ni Glenane. May isang sandali sa pagitan nila ni Ryan Quantin na talaga namang napaluha ako. Malakas ang dating niya at mahusay na ipakita. Ang iba pa, sa kabuuan ay maayos naman. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang ugali, pero pangunahing layunin lang ay maging pagkain ng mga dinosaur. Pag-usapan natin ang kwento, may gusto lang akong sabihin. Malakas ang simula ng pelikula. Matindi ang simula kasama ang Green Berets. Agad mararamdaman ang klasikong atmosfera ng digmaang Vietnam. Lumilipad ang mga Huey habang tumutugtog ang Fortunate Son at winawasak ng Vulture Squad ang kampo ng Vietcong na may mga bihag. Nahumaling agad ako, simula pa lang. Ibinigay nito ang gusto ko, matinding aksyon ng digmaang Vietnam at takot mula sa mga dinosaur. Nakilala natin ang mga miyembro ng Vulture Squad, pati ang isang baguhang naging paborito ko. Naroon ang tipikal na samahan mula sa grupong matagal nang magkasama. May misyon sila at agad silang ibinaba sa gitna ng gubat. At agad silang nakatagpo ng mga dinosaur. May napakabilis na takbo ang unang bahagi na yon na talagang magpapagising sa'yo. Na sa tingin ko ay talagang mahusay ang pagkakagawa. Sa gitna, medyo nagulo at nawala ang focus. Ipinakita ng pelikula ang grupo ng mga Soviet sa gubat. Pero hindi agad malinaw ang dahilan ng presensya nila, kaya naging biglaan at magulo ang dating. Parang nabawasan ang kwentong kinahiligan natin. Parang paikot-ikot lang ang Vulture Squad nang walang direksyon. Tapos, nakasalubong nila si Wagner. May mga eksenang mabagal at di kailangang paliwanag, kaya nabawasan ang ganda ng visual storytelling. Ganoon din sa maraming bahagi ng pagsusulat na sana ay inayos pa ng kaunti. Pero habang pinagsasama-sama na ang lahat sa huling bahagi, nagiging sobrang tutok ulit ang kwento at ibinibigay nito ng eksakto kung ano ang inaasahan mong mapanood sa pelikula. Sa kasukdulan, sobrang wild ang eksena. Kahit anong inaasahan mo, parang pinalala pa ng 100. Sobrang gulo talaga. Nabawi pa nito ang mga pagkukulang ng dati nilang pelikula. Sa huli, nagsigawan at nagpalakpakan ang lahat sa sobrang saya, kaya lalo kong na-appreciate ang karanasan. Ang dami kong gustong pag-usapan, pero hindi ko gagawin dahil baka mapasobra na sa spoilers at gusto kong panoorin mo ang pelikulang ito na halos walang alam na spoilers. Talagang nag-enjoy ako sa Primitive War. Binigay nito ang eksaktong ipinangako ng trailer, puno ng aksyon, horror, dugo at Vietnam tropes na karaniwan sa genre na ito.
Bagamat medyo magulo ang gitnang bahagi at pwedeng paikliin pa sa editing, sa huli ay talagang nasiyahan pa rin ako. Kung kulang ka sa dinosaur sa Jurassic World Rebirth, nandito ang Primitive War para sa eksaktong gusto mo. Eksplosibong pelikula ito na puno ng sigawan ng dinosaur, barilan, dugo at laman loob, lahat ay naibigay. Bibigyan ko ang Primitive War ng 3.5 sa 5. Fortunate Sons. Hindi man perpekto ang Primitive War, pero kung gusto mong muling matakot sa mga dinosaur, ito ang pelikulang bagay sa'yo. Kung napanood mo na, anong masasabi mo? Comment lang sa ibaba. Like, kung gusto mo pa ng Primitive War videos, subscribe at i-chomp ang notification button para maging Dangerville resident. At bigyan kami ng thumbs up na kasing laki ni Godzilla. Ako si Alistair. Magkita tayo muli, mga residente.